Hi mga masiskarte, pag-uusapan natin ngayon ang tamang pagkasunod-sunod sa paghawak ng pera. Karamihan, naging mali o nagiging mali pag kumita ng pera. Magagastos para sa isang gastusin. Mas lalong magagastos ng magagastos ang kanilang pera. Bago ko sisimulan ang discussion natin ngayong araw sa tamang pagkasunod-sunod sa paghawak ng pera, gusto ko munang pasalamatan ang sponsors ng videong ito, ang Brian's Photography. Brian's Photography ay may iba't ibang services na ino-offer. Pero bago ko yan i-discuss, ay magpapakilala muna ako sa inyo. Hi, ako nga pala si Maricel Butad, isa po akong online seller at kasalukuyan pong ginagawa ang negosyo sa bahay na kahit papaano po, salamat sa Diyos na kumikita tayo and syempre patuloy po tayong nagtuturo din sa mga gusto ring kumita. Pero bago ko i-share sa inyo ang tamang paghawak, sunod-sunod sa paghawak ng ating mga pera, ay kumuha muna kayo ng inyong ballpen dyan at syempre ballpen para maisulat yung mga matutunan nyo sa ating video right now. Pero bago yan ay magkukwento muna ako sa inyo. Maalala ko dati, nagsisimula po ako sa lahat ng klase ng tipid na kaya kong gawin. Ginagawa ko po dati, kapag pumupunta ako sa mall, ay hindi po ako talaga bumibili ng bottled water. Bakit? Kasi meron pong libre, no, sa mga malls na pupunta ka lang, tapos magre-refill ka doon. So, iniisip ko kasi, no, na makakatipid talaga ako. Ang laking tipid. Kasi imagine, yung kung 3 beses ka iinom, no, so, makatipid ka na doon. Imagine mo 25 pesos yung isang bottle, kung 3 beses ka iinom, so meron ka na kaagad na 75 pesos na nagastos. O di ba sayang din naman. Yun ang mga ginawa ko noon. At alam ko rin yung mga kakainan kong mura. Kasi syempre no, ang importante naman is mabusog ka and at the end of the day, nakatipid ka pa or nakasave ka pa. Ganun po yung buhay ko, umiikot sa ganun. Kaso nagkaroon po ng problema. Dahil nga sa kakatipid ko, nakaipon po tayo ng konti. Ang problema lang po nangibabaw po sa puso natin na dapat tumulong ka, na dapat hindi ka maging selfish. So, ang ginawa ko po, naging matulungin tayo. Wala namang masama sa tumulong. Kaso nga lang that time, yung mga pera na dapat kahit paano itabi mo rin. Kasi hindi naman natin alam ang mangyayari, no? So, hindi ko pa naiisip noon na baka anong mangyari. So, ang inisip ko lang nun is makatulong. Yun nga ang problema, na ubusan po tayo and ang hirap-hirap mangutang at ang hirap-hirap maningil. Kaya yun po yung pinagdaanan ko na ang hirap din makabangon muli. Dahil yun, imbis na kaipon ka na, nahiram ng ibang tao, tapos blinak ka pa, yun ang nangyari sa akin. Na kumbaga, natutunan ko rin at nagkaroon po ng solusyon. Nagkaroon po tayo ng mga racket na nagtabi na lang tayo no ng mga pang-budget para sa charity. And kapag naubos na yun, wala na akong maipapahiram pa. So kung hihiram ka, mag-antay ka na lang next month kung may budget pa. So yun po yung mga ginawa ko noon na kung saan po ay hindi pwedeng hindi masolusyonan yung problema. At ang mindset ko noon is ganito. Ang mindset ko po na parang sa ugali ng Chinese, no, na kahit parang kumita ka na ng malaki, ay nagla-lifestyle ka rin naman, pero kumbaga, yung lahat ng klaseng tipid ay ginagawa ko pa rin po siya. Kasi for me po, napaka-importante talaga na kumita ng pera. Pero importante rin po na magtipid sa kinita nating pera. Kaya naman, ang naging transformation ko ngayon, simula nung natutunan ko na talaga yun. For example po, nung naging transformation sa akin, marunong na po akong mag-budget, no? For example, halimbawa kumita ako ng 1,000 pesos, yung 1,000 pesos ko ngayon is kakain ako ng mga halagang 200 to 250 pesos. And syempre, meron pa akong natitira na 750 or 800. So, yun yung tinatabi ko. Kinabukasan, kung kumita ako ng 100 pesos, ay hindi ako kakain sa masasarap na pagkain. Kasi, kung bakit, hindi ko po iisipin na mayroong natirang 800 kaya or 750 so sa nakaraan. Basta ang akin po, yung daily nakita ko. So, ganun po ako magko-compute. And isa pa po sa naging transformation, kapag medyo kumita tayo ng malaki, for example, no, 25,000 in a day, so ang ginagawa ko po is hinahati-hati ko po yun. Halimbawa, 1,000 para sa emergency fund, tapos
sa aking insurance, meron din akong, sabihin na lang nating 1-3, and then sa iba pa pong mga gastusin. So, ganun na po. Hindi ako nagko-compute araw-araw, kundi nagbabase po ako doon sa kita kung kabuuan sa isang araw. So, ganun po na bago yung mindset ko na hindi pala, porke kumikita ka, is bigay ka lang din ng bigay. Kailangan natin maging maayos po yung paghawak natin ng pera. At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung una? So ito na nga, kumuha ka na ng ballpen dyan at saka notebook at isulat mo na yung una nating tamang pagkasunod-sunod no, sa paghawak ng pera. Una ay walang formula sa pagtabi ng pera. Cash flow sa bawat tao. Kasi marami po tayong pagkakaiba. Pamilyado ka ba or hindi? Single ka ba or hindi? For me, napaka-importante talaga na kumita ng pera. Pero napaka-importante rin na magtipid tayo sa mga kinikita natin. Para po sa akin, kapag kumita ka ng, sabihin na lang natin, 1,000 pesos, ang gastos mo ay 1,000 pesos, pero kaya naman ng 500 pesos lang. Kung kaya lang naman ng 500 pesos lang, nakasave ka na, kumita ka pa rin. Pangalawang mga tamang pagkasunod-sunod po sa paghawak ng pera ay nilalagay ang pera sa mga kumikita pa ng pera. Kumbaga ang ibig kong sabihin, ilagay natin yung mga extra pera natin na kumikita din siya ng pera. Kumbaga tumutubo siya. Kasi yung feeling ko noon na kumikita ako, ay talagang gusto kong tumulong ng tumulong. Wala naman pong masama doon. Kaso lang umabot po sa point na naging selfish na rin ako. Which is hindi dapat siya masabi, pero nangyari po sa aking naging selfish. Kung hindi talaga practical, hindi talaga ako gumagastos. Kumbaga, habang kumikita ka, dadami po ang iyong kamag-anak, ang iyong kaibigan, ang daming mangungutang sa'yo. Pag nag-post ka lang ng maganda-ganda, mangungutang na sa'yo. Hindi akma sa budget ko, ay hindi na po ako nagpapadala sa konsensya. Oo, totoo po yun. At ito po yung madalas na naririnig ko, nagbago ka na, kumita ka lang, nag-iba na yung ugali mo. Ano pa yung sinasabi na, ang yabang-yabang mo, kumita ka lang. So yun po yung, kumbaga, hindi ko na gaanong pinapansin na parang makukonsensya pa ba ako dito. Ilang beses na rin tayong naloko. So, kumbaga, natuto lang din po tayo. Gusto ko na rin pong tumulong. Hindi naman po ibig sabihin na hindi po tayo tutulong na. Ang importante lang po ay kapag may budget, no? So, may nakalaang budget. And pag naubos na yun, so mag-antay na lang kayo next month. Abangan next month no? Bago natin i-discuss ang pangatlong tamang pagkasunod-sunod sa paghawak ng pera, ay i-discuss muna natin yung sponsor ng videong ito, ang Brian's Photography. Alam nyo ba dito sa Brian's Photography, kung taga Masbate kayo, pwede nyo silang kontakin sa number na to or sa mag-message sa FB page nila. Ang ino-offer po nilang services ay mga sa wedding po, pag gusto nyo magpa-picture, no? Ayan, sa birthday, ano pa, sa mga, for example, sa mga team buildings, mga activities sa school, and actually po, nag-offer din sila ng mga frame, no? Especially, malapit na ngayon ang graduation, so i-message nyo po yung Brian's Photography. Ang dami po nilang ino-offer dyan. Kaya kung gusto nyo po na kontakin sila, ayan, ito lang po yung mga contact number, at ito po yung kanilang FB page. At ang pangatlo sa tamang pagkasunod-sunod sa paghawak ng pera ay gumawa ka po ng personal or customized budgeting. Parang katulad po nito. So ako meron po ako nito, no, pina-customize ko siya sa pangalan ko. And dito po, parang may compartment siya, ayan. So sinisiparate ko na yung para sa savings, para sa emergency, and yung charity, ayan. So, at marami pa pong iba. So magpagawa ka nito para hindi mo na magalaw yung mga dapat doon. So, kasi parang disiplina rin sa atin na gawin to. So, kung wala ka pa nito, ayan, magpagawa ka na. Ang laki pong bagay nito. Nabanggit ko nga kanina, no, kapag may gusto ka talagang tulungan, ilagay mo dito sa compartment ng charity. Tapos, ayun, pag may hihingi ng tulong, edi, mabibigyan ng tulong. Pero pag naubos na talaga yon, o mag-antay sila next month kung may budget na. Okay? Ganun kahalagahan pag meron tayong customized na budgeting. And isa pa sa matutunan nyo sa video na ito, dapat may sinusundan tayo na mga references po na hindi natin maipagsasama yung sa personal na pera natin sa negosyo.
Kasi mahirap po yun pag hindi natin nasiseparate talaga. Iba-iba po talaga ang maging desisyon kung ikaw po ngayon ay meron ng pamilya or mag-isa ka lang sa buhay. Iba-iba yung desisyon natin. Kaya kung hindi natin naitatabi yung mga personal money sa ating negosyo, magiging sablay talaga tayo, no? Kung hindi natin ma-separate ng tama yung ating mga kapirahan showcase. And kung kaya nating itigil yung mga bisyo, lalo na po sa pagsisigarilyo, much better po pag nahintuan natin siya. Marami sa atin na hindi talaga yan mahinto-hintuan. Ang laki pong bagay na matanggal yan kasi malaking tipidin po yan. Pag tinigil natin yung pagsisigarilyo, ang mangyayari po nun is gaganda pa po yung pakiramdam natin. Pagdating naman sa milk tea at sa mga mamahaling coffee, pwede naman tayong mag 3-in-1 muna. 'Di ba? So, wala namang problema doon. Pag kumita ka na ng medyo okay, wala namang problema dyan. Pwede mo pa rin pong gawin yan, uminom ka ng coffee na gusto mo kahit mahal yan. Ang importante po ay hindi po talaga tayo lalagpas doon sa budget natin. Kaya naman, kung ikaw ngayon ay isa sa mga hindi talaga makaahon-ahon sa pagninegosyo at the same time nahihirapan sa pagbabudget, na kung mag-join ka na sa ginagawa kong FB group na masiskarte sa buhay, dito po magtutulungan tayo at kung meron ka pong mga experience na makaka-inspire din sa ibang tao ay mas maganda po. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-join ka na sa Masiskarte sa Buhay community. Ilalagay ko po yung link dyan sa baba. Kasi I always believe na the moment na ginagawa ko ang isang bagay or ang isang negosyo na pumapasok ng pera, the moment na tamad ako at yun ang dahilan na hindi pumapasok ang pera, the point na tatanggihan ko yung mga racket, no, at yung mga mga opportunity na hindi talaga makapapasok ng pera, parang tinanggihan ko na rin ang kumita ng pera. Maging realization natin na sa pagsisimula, itutudo na natin ang pagtatrabaho habang bata pa po tayo. Kasi alam naman po natin na kapag mas maaga tayong nagsipag, mas maaga po tayong makapagpahinga, mas maaga pong makapagpahinga ng bata pa, ang sarap po ng feeling na okay na po yung mga kapirahan, ganyan. And at the same time, simulan mo na siya ngayon. Marami po tayong failures or sablay na desisyon na gagawin. Marami kang pera na lumipad. Ang importante ay mas maaga kang nagsimula. At maaga kang natuto sa buhay. At mas maaga din po na maging okay ang iyong buhay. Bago po tayo magtapos ay pasalamatan muna natin ang sponsor sa ating video right now, ang Brian's Photography. Ayan. Salamat po sa pagsuporta sa aking content at the same time po sa inyong lahat na makakapanood na gusto po or naghahanap ng photography, especially sa Masbate. Andyan po yung link sa baba para ma-message nyo sila. Ito yung contact number or ang kanilang FB page. Lagi po nating tatandaan, hindi po aksidente ang pagkakaroon ng yaman. Minsan, sa kung paano ka maghawak ng tama sa iyong pera. Remember, it's not about what you earn. It's about how much you keep. That's all for today's video. Bye-bye!